Kamusta mga tol? Nag-step aside na si Coach Chot. Ang tanong, sino ang dapat maging head coach ng Gilas? Tirahin na natin yan, pero bago yan, atsara muna tayo. Focus lang sa goal. Eto mga tol, no, sinasabi ko sa inyo, malamang mabigla kayo sa conclusion ko dito Teka, eto muna. Ilista muna natin ang mga posibleng maging head coach ng Gilas ha. Unang-una syempre dyan, andyan si Coach Tim Cone, assistant coach ni Coach Chot nitong nakaraang World Cup at siya ang head coach ng Ginebra. Ang pinaka-successful na coach sa PBA with 25 championships, 2 Grand Slams at 4 na Coach of the Year awards. Ang haba ng experience nito mga tol ha. 1989 pa lang, 1989, nagko-coach na to sa Alaska lang niya. Grade 2 pa lang ata ako nun ha. Siyempre, yung pinakamatunog kay Coach Tim Cone nung ginamit niya yung triangle office natin sa Alaska. At siyempre sa ngayon, bilang coach ng crowd favorite na Ginebra. Pero bilang coach ng Gilas mga tol, no? O kaya Philippine National Team, yung experience naman ito, si Coach Tim Cone ang nag-coach dati sa Centennial Team noong 1998 Asian Games. Baliktad pa noon mga tol Si Coach Tim Cone, siya yung head coach. Si Coach Chot, siya naman yung assistant. Si Coach Tim Cone rin yung nag-coach noong 2019 Southeast Asian Games noong nag-resign si Coach Sheng Constantino pagkatapos ng 2019 World Cup. So ito na mga tol, nag-resign din ngayon si Coach Chot pagkatapos ng World Cup. Siya pa uli dapat ang pumalit. Eto mga tol, no? Ngayong Asian Games na parating, ngayong September na rin Oo, si Coach Tim Cone dapat ang maging head coach natin. Kasi mga tol, wala na talagang oras konting-konti na lang no? Malapit na ang Asian Games. So mas okay para sa akin na si Coach Tim Cone ang maging coach natin at gamitin as much players as possible na nasa pool ng Gilas para sa World Cup. That way, no? Meron tayong may establish na system kahit paano. At malamang hindi maglaro si Clarkson mga tol, no? So baka hindi na puro isolation ang mangyayari ngayon. At malamang si Justin Brownman Revival ang maging naturalist player natin. So isang reason pa yon kung bakit si Coach Tim Cone ang dapat maging coach natin sa Asian Games. Pero ito mga tol, no? Bilang full-time coach ng Gilas, hindi ako pabor kay Coach Tim Cone kasi head coach ng Ginebra yan Experience-wise at utak, magaling talaga si Coach Tim Cone. Sa depensa, maasahan pa nga yan no? Pero we need someone na full-time sa Gilas kasi palagi merong conflict ang schedule ng PBA tsaka Gilas. And because of that, social English yun hindi ko kukunin si Coach Tim Cone bilang head coach ng Gilas kung head coach pa rin siya ng Ginebra ha. Pero mga tol, kung bibitaw siyang head coach ng Ginebra at mga PBA players pa rin ang gagamitin natin mga players sa World Cup, si Coach Tim Cone, siya yung second choice ko bilang kapalit ng head coach ng Gilas. Take note second choice. Ito, pangalawa, syempre kilala nyo to, si Lolo Delfin, di ba? Ito mga tol, no, malamang magulat kayo sa sasabihin ko dito Ayaw ko na kay Lolo Delfin bilang maging head coach ng Gilas. Alam nyo kung bakit? Una kasi dyan, coach siya ng Ateneo. Pangalawa, oo, magaling si Lolo Delfin, no? At halata naman, gusto siya ng tao no? Pero may lamat na to mga tol Kumbaga, no, yung relationship ng SBP at saka ni Lolo Delfin, wala na akong tiwala dun Pero syempre, no, kung college players yung kukunin natin tapos gusto natin magde-develop na naman tayo ng mga players na magsasanay si sistema ni Lolo Delfin, yun talaga ang the best situation para sa akin Pero kung PBA players pa rin ang gagamitin natin sa dulo tapos si Lolo Delfin ang coach, malamang alam nyo na mangyari. Maraming drama na naman ang mangyayari at malamang mapalitan na naman si Lolo Delfin pagdating ng dulo. Kagaya na nangyari ngayon Kung hindi nyo kasi naaalala mga tol, nag-step aside na si Coach Chot dati noong 2018 Step aside pero siya pa rin yung naging coach natin ngayong World Cup. Ano bang sinabi niya last time? Sabi niya, step aside din, di ba? Kung step aside to the right lang yon. Pagdating ng susunod World Cup, kung mag-qualify na naman ng Pilipinas, kakanta naman si Coach ng to the left ni Beyonce no? Para siya na naman ang coach. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga tol. Merong lamat na kay Lolo Delfin. Hindi na mawawala yung lamat na yan. May halong politika kasi yan So ayoko na kay Lolo Delfin, tama na, ayoko na. Dalang-dala na ako Papaasahin nyo kami, tapos pagdating sa dulo, babasa din nyo kami. Ganyan kayo Pagkatapos kayong bigyan ng teddy bear from Blue Magic sa SM, tsaka nyo kami babasa din. Ganyan kayo ayoko na, makapag-ML na lang. Tapos pangatlo mga tol, eto, si Coach Johnny Sins no? Pero isa pa yan mga tol. Same reason kay Lolo Delfin, tropa ni Lolo Delfin yan May lamat na rin yan. Kaya wag na nating habaan to. Pareho lang to na situation ni Lolo Delfin. Kaya pass na lang ako kay Coach Johnny Sins kahit Dax pa yan. Tapos pang-apat mga tol, si Coach Aldin Ayon no? Eto mga tol eto talaga ang first choice ko bilang kapalit ni Coach Chot bilang full-time coach ng Gilas. Kung napanood nyo dati mga tol, di ba? Binreakdown natin yung UST mga 3 years ago na ata yun Ang style ni Coach Aldin, pupok-puk palagi sa depensa at maraming 3 points talaga. Hindi nyo ba naalala? Diyan galing si Resberano mga tol O di ba? Nakita nyo naman yung style ni Resberano ngayon, di ba? Puk-puk
tutok lagi sa depensa. Si Coach Aldin yung first choice ko mga tol kasi gusto kong makita nagkakape yung coach natin sa World Cup. Gusto ko kasi yung sistema talaga ni Coach Aldin eh. Yun talaga eh, no? Bagay na bagay sa Pinoy eh. Run and gun, masipag sa depensa, mabilis na laro at maraming 3 points. Kasi nga kadalasan undersize ang Gilas mga tol. So kailangan talaga natin ng outside shooting at saka masipag na depensa at isa yung sa style ni Coach Aldin Richards. O tingnan nyo mga tol, yung Japan, di ba? Undersize yung Japan talaga, maraming maliliit. Pero nakatatlong panalo sa World Cup eh. Kasi napakarami nilang shooters. Tumitira sila ng 40% sa 3 points. Pero ito mga tol, no? Kahit na first choice ko pa si Coach Aldin, ayoko rin si Coach Aldin ang maging coach ng Gilas kung mag-i-stay siya sa PBA bilang PBA coach. Kasi nga, palaging merong conflict ang schedule ng PBA tsaka Gilas. Tapos pang 5 mga tol, eto si Coach Jimmy, no? Pero I think medyo hilaw pa eh. Para sa akin siguro, mas okay, pabayaan muna natin siya. Magtuloy-tuloy yung experience niya ngayon sa NBA, no? Bilang development coach ng Sacramento Kings. Siguro mga after 4 to 5 years, pwede na siguro mag-coach 2 eh. Teka lang tol, ang demanding mo naman eh. Ang gagaling na ng mga coach na binanggit mo, tapos wala kahit sa kanila gusto mo maging head coach ng Gilas. Syempre, kontrabida ako palagi eh, di ba? Pero meron ha, sinabi ko naman eh. Si Coach Tim Cone, kung full-time siyang head coach ng Gilas at PBA players yung gagamitin natin. Tapos, si Coach Aldin Richards, gusto ko din. Kung full-time din ng Gilas at hindi rin siya magiging PBA coach na. Kasi gusto ko nga yung sistema niya, pero dapat hindi na rin siya PBA coach, full-time dapat siya. I don't care kung college players o kaya PBA players yung gagamitin niya. Basta hindi yung nagko-coach pa rin siya sa PBA. Pero kung yung dalawa na yan mga tol, hindi aalis sa PBA at magiging full-time na coach ng Gilas, etong coach na tong kasunod, eto yung gusto kong maging head coach ng Gilas. Ang kapalit ni Coach Chot Reyes bilang head coach ng Gilas, syempre, si Coach Jos, eto si Coach Jong. O, diretsong tanong mga tol, no? Bakit si Coach Jong? Diretsong sagot din. Walang drama, walang drama. Dating player pa yan ng Pilipinas mga tol ha. Player siya ng under 18 ng Pilipinas noong 1982. Nag-champion pa sila sa FIBA Asia noon lang yan. Kapapangano ko pa lang noon ha. Siya yung dating coach ng San Miguel. Coach din siya ng Ginebra. Coach din siya ng TNT Katropa. 2-time PBA Coach of the Year at 9-time PBA Champion. Pero bakit si Coach Jos? Bakit si Coach Jong? Kasi ganito yan mga tol, no? Kung hindi nyo napansin, unang-unang requirement ko, full-time dapat yung coach natin. Hindi yung coach ka na ng Gilas, coach ka pa ng PBA o kaya coach ka ng college team. Hindi ganon. Yung bang full-time na nandun ka lang sa Gilas talaga nakatutok. That way, pwede tayong kumuha ng pool na mag-practice every week. Kahit once a week lang na practice no? At sila palagi yung ilalaban natin sa international competitions kahit pa merong conflict sa PBA schedule. So, syempre doon, pwede doon si Coach Josh, ito si Coach Jong, no? Kasi nga, wala naman siya sa PBA ngayon eh. Pangalawang reason dyan mga tol, no? Napagdaanan ni Coach Jong lahat ng drama ng Gilas eh. Dati diba, assistant siya ni Coach Tab. Ngayon, assistant siya ni Coach Chot. Nakakita niya lahat ng maganda at lahat ng pangit sa Gilas. Nakita niya yung sistema ni Coach Tab. Nakita niya yung sistema ni Coach Chot. Nag-guess niyo punto ko mga tol? Ang punto ko kasi dyan, walang ibang coach sa Pilipinas ang wala sa PBA ngayon na meron napakahabang coaching experience at meron ding experience sa international competitions na Pinoy ha, dapat Pinoy ha. Wala si Coach Jong lang no? Kung may i-apply ni Coach Jong lahat ng learning experience niya bilang assistant ni Coach Tab at assistant ni Coach Chot, di ba? At magagamit niya lahat ng maganda doon, aalisin niya lahat ng pangit doon. Malamang maganda yung kalabasan noon eh. Pero sabi ng chismosa ko kapitbahay, eto hindi raw interesado si Coach Jong. Kaya tinan nyo siya walang no choice, si Rendo na lang. Ano pang himagas, mag-like kayo, manghita ni Coach Chot.